sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, the origin of demons. At syempre, patuloy pa rin po tayo sa ating Bible characterization. So, ang concept po natin for today is demons, Satan's army. The Bible teaches that demons are fallen angels who choose to rebel against God and now follow Satan. They are called Satan's army because they are work together to oppose God's truth and God's people. Demons do not have power on their own. They can only act as God allows. Jesus clearly shows that demons are real, but he also shows that he is far greater than them. The Bible teaches that demons are defeated enemies. They can deceive and attempt, but they cannot overcome God's kingdom. Jesus has full authority, and his power is stronger than all the forces of darkness combined. At syempre, makikita natin ito sa Jude chapter 6. Sabi dito, at ang mga anghel na hindi nag-iingat sa kanilang sariling katungkulan, kundi naiwan ang sariling tirahan, ay kinapos na sa mga tanikalang walang hanggan sa pinakamalalim na kadiliman hanggang sa pinaghuhukom sa dakilang araw. At syempre ngayon, i-share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Magsisimula po tayo sa ating teaching. First teaching, demons allow follow Satan in rebelling. So, yung mga demon, syempre, inaalaw sila na sundin si Satan na mag-rebel sa ating Panginoon. Sa ating second teaching naman, demon fights against God's people. So, nilalabanan ng mga demon yung mga taong nananampalataya kay Jesus Christ na tinetempt nila na gumawa ng masama. Sa ating third teaching naman, demon fall under God's authority. So, sa mga demon, na-fall sila under sa authority ng ating Panginoon. Sa ating application naman, fear no one but God alone. So, sinabi dito sa first application natin na wala tayong dapat katakutan but then si God lamang. Sa ating second application naman, fix your eyes on Christ's victory. So, yung mata natin, yung pag-iisip natin, dapat nakafocus siya sa pagkapanalo ni Christ. Sa ating third application naman, focus on your status in Christ. So, dapat pinag-focusan mo din yung status mo sa ating Panginoon, kung ano yung lagay nyo sa isa't isa. So, nagtako tayo sa ating discussion. Why does knowing your status in Christ give us courage and victory? Para sa akin kasi, kung ano yung status mo kay Christ, doon magmamatter kung bibigyan tayo ni Jesus Christ ng victory sa mga laban natin. And sa ating alternative question, what have we learned from this devotion? Natutunan ko sa devotion natin ngayon na si Jesus Christ, siya dapat yung palagi natin kakatakutin at wala ng iba. And how can you practically apply devotion? So, i-apply ko sa sarili ko yung devotion natin ngayon sa pamagitan ni Christ na lamang. So, ayun lang po for today's discussion. Thank you for watching.